Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po, babatiin ko po muna kayo ng magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Itong nakaraang araw po ay alam naman po natin, naging successful ang ginawa po ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang peaceful rally. At talagang binuhos po at pinahayag ng Iglesia ni Cristo yung talagang problema ng bansa na hindi po nasusolusyonan. Number one, di ba? Kahirapan, korupsyon, at mga promises na hindi po natutupad mga tambay. Bagkus, nakatutok sila sa impeachment ng Vice President. Ngayon mga tambay, iba naman po ngayon dito sa kabilang grupo po na sumusuporta po yata sa CPP, NP, NDF, mga kalimang grupo yata karamihan dito, ay nagpunta po sa EDSA mga tambay. Sa EDSA po, sa EDSA Shine. At ang agenda ay sila naman daw po ay pro-impeachment mga tambay. Pro-impeachment mga tambay. Sinabi na nga ng Pangulo ng Pilipinas, hindi pa kayo marunong umintindi, may tamang panahon. Hindi pa tamang panahon para ma-impeach mga katambay ang Vice President. Pero dito po, nakakatuwa po mga tambay. Nagsalita po sila rito na talagang sa paggunita raw po, syempre po, ang pagpapabagsak daw po sa mga diktador. Sorry, sa pagpapabagsak daw po kay dating Pangulong Estrada lang ang kanilang nabanggit. Bakit kaya? Tingnan po natin, pakinggan muna natin, mga katambay. Hana, nagdaos daw itong mga grupo ng misa dyan sa EDSA Shrine ngayong araw. Masusundan pa ba yung pagtitipon na yan? At malinaw ba kung ano ang kanilang mensahe? Oo, Corina, masusundan daw ito at malinaw na malinaw ang mensahe nila. Katunayan, sunod-sunod ang magiging pagkilos ng sectoral groups na ito para kumbinsihin ang mga mambabatas na pag-usapan at ikasana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 3 ng hapon kanina, tinapos ang misang tinatawag nilang Misa ng Sambayanan sa EDSA Shrine. Dinaluhan ito ng ilang mga representante ng akademya, mga organisasyon ng kabataan at mga leader ng simbahan. Karamihan sa kanila ay complainants sa 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong araw, January 16, ang bisperas ng 24th anniversary ng EDSA 2, ang 4 na araw na pag-aalsa noong 2001 na nagpatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada. Muli, nagtitipo ng mga grupo sa EDSA Shrine para ipaglaban ang hustisya at katarungan. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa Kongreso na manindigan para sa integridad ng institusyon. Ipinaalala rin niya ang panganib ng mas lalong pang-aabuso kung mananalo si VP Sara sa 2028 presidential elections. Sa kasaysayan ng ating bansa, napatunayan mismo sa panulukan na ito na ang panalangin ay makapangyarihan. Na ang panalangin ay kayang panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Without transparency, there can be no trust. Yung kanyang blatant disregard for accountability demands swift and decisive action. Ang ating sigaw, impeach! Impeach! Sara Duterte. Kaparusahan para sa mga gumagamit ng pundo ng bayan sa maling paraan. Ang 3 Mga tambay, yung 3 impeachment, nakita po natin ang gusto magpa-impeach. Meron pong kaparian yata. Yung isa, madre. At yung isa po, yung mga aktivista po. At siyempre, yung mga congressman na sumusuporta po yata sa CPP, NP, NDF. At lalong-lalo na po, ang tinagurian po ng Pilipinas na pambansang saging daw po, pambansang saba daw ng Pilipinas. Sinasabi po ng mga Pilipino, pambansang saba ng Pilipinas mga tambay. Totoo kaya yun, pambansang saba? Si dating si Senadora Laila de Lima na napakataas po ng kanyang credibility o kredibilidad.
para po magsalita sa isang Vice President. Nasang hinahanapan po na integrity ang Vice President, mga tambay. Hinahanapan. Siya kaya ay meron nun, mga tambay, ang dating Senadora Leila de Lima. Meron kaya siya nun na ang kanyang history, mga tambay, ay nasangkot mga tambay sa droga na ngayon po ay malaya na, mga tambay, sa bagong Pilipinas. Malaya na. Nasangkot sa droga sa Muntinlupa at nasangkot din sa pakikiapid sa may asawa at nasangkot din po na meron daw po siya na mga iba pang mga bodyguard, mga tambay. Bakit kaya hindi nila sinama dyan sa kanilang agenda dyan sa EDSA Shine? Dahil meron po dyan prayer, parang prayer rally po ang grupo na ito. Bakit kaya hindi nila sinama dyan sila Junel, sila Dayan, di ba? Para mas makatotohanan na po ang ginagawa po nilang pag sinasabing pro-impeachment, mga tambay. Dapat kinumpleto na nila. Pati po yung mga sangkot sa droga, di ba? Yung nasaan po ba yung tumatakbo ng mayor ngayon? Di ba? Nakalimutan ko lang pangalan yung drug lord na yun. Malaya na rin, mga tambay eh. Di ba? Ano ba pangalan ng drug lord na yun? Nawala sa isip ko yun. Dapat sinama na rin nila dyan sa EDSA. At sabihin po na siya ay pro. Takot na takot po sila na ang Vice President ay maging Pangulo, mga katambay. Kasi, paano nga hindi matatakot, mga katambay? Kasi mawawakasan na. Mawawakasan na po ang CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Pagka ang Vice President ang magiging Pangulo. At mawawakasan na rin po yan, mga katambay. Lalong-lalo po ang droga, ang mga gumagamit ng drogang mga politiko, mawawakasan na po riyan. Mga sumusuporta sa droga, mga gumagamit ng mga drugs ng mga politiko, gustong-gusto rin wakasan ng Vice President yan. Kaya nga gusto nilang magkaroon po ng unang-una ng batas na drug testing po sa mga politiko. Gustong-gusto na nga niya yan Unahin po sila, matataas na nanunungkulan sa ating bansa. Di ba? Noong nakaraang statement niya, gustong-gusto niya yan magmula sa Pangulo, sa kanya, sa Senate President at sa Speaker of the House. Live. Gusto niya live silang kuhanan ng drug test sa buhok. Di ba? Kaya lang, wala pong sumagot dito. Dahil nga, mukhang may mga tinatago sila. Sikreto. Di kaya? Di ba? Ngayon, putok na putok po. Talagang pinag-uusapan sa mainstream media. Lahat po ng aksyon. Lahat po ng aksyon laban sa mga Duterte ay talagang tinatangkilik po talaga ng mainstream media. Hindi naman po ng mga Pilipino. Hindi naman po itatangkilikin ng mga OFW yan. At hindi rin tatangkilikin po yan ng mga Pilipino. Ano po ang naibigay ng dating Senadora Leila de Lima sa mga Pilipino? Maliban ng issue ng droga at issue daw ng saging na saba. At yung mga grupo na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, ano naibigay niya ng more than 50 years sa mga Pilipino? Mamatay ang ating mga kababayan, mamatay ang ating kapulisan, mamatay ang ating kasundaluhan, patayin ang kapwa Pilipino para sa kanila ipinaglalaban, komunista yata. Ganun po ba? Yan po ba ang tatangkilikin ng mainstream media? Kung hindi nababayaran yata ang mainstream media, hindi nila tatangkilikin yan. At ang isa pa, ang nakakatawa, galit na galit sila nung pabagsakin daw po ang dating Presidente Erap Estrada. Dahil galit na galit sila sa mga tiwali at sa mga sinasabing gumagamit ng sobra-sobra kapangyarihan daw. Dahil nga ang dating Pangulong Estrada ay na-impeach o hindi naman tinanggal, di ba? Na tinanggal siya. Di po ba? Dahil nagkaroon ng people power. Bakit yung pinakamalaking history ng people power, hindi po nila mabanggit ngayon? Never nilang banggitin. Bakit kaya? Nagtataka si Kamanong. Hindi nila nababanggit yung pinakamaraming nagawang krimen di umano. Lalong-lalo sa kanila na CPP, NPA, NDF. Sila ang talagang nasaktan ng husto. Yung mga aktivista nung panahon po ng martial law ng dating Pangulong Marcos Sr. Di po ba? Sila mismo, mga kababayan.
Di po ba? Galit na galit po sila dyan sa pamilya Marcos. Gustong-gusto nga nila ipahukay yan. Ipahukay sa libingan ng bayani kasi hindi raw karapat-dapat mailibang isa daw magnanakaw, kriminal, diktador na pangulo. Pero ngayon, never po nilang nababanggit sa EDSA. Ito po, lalong-lalo po si Senadora Laila de Lima at ang grupo po ng mga makakaliwang grupo ngayon. Never nilang binabanggit at tinutuligsa ang martial law ng pinakamasakit at pinakamasama raw nangyari sa ating bansa, history ng ating bansa. Kaya nga nag-aklas ang mga Pilipino, nagkaroon ng people power, di ba? EDSA 1. Pero never na po nilang nababanggit ngayon ang EDSA 1. Bakit kaya? Dahil magkakasama na sila ngayon, sabi ng Vice President, magkakaalyado na at pare-parehas na silang nakikinabang. At wala po yata rin si Senadora ngayon. Si Senadora Risa Hontiveros, mga tambay, hindi yata nila kasama, hindi ko nakita. Kaya nakikita nyo po, mga tambay, talagang may katotohanan yung sinasabi ni Vice President. Magkakasama na sila kasi yung isinusuka nilang pamilya noon, pamilya Marcos, ngayon po, never na nilang name-mention, never na nilang nababanggit na masama ang nangyari sa panahon po ng diktador martial law na nungkulan ng mahigit 20 taon sa ating bansa. Never! At never na nilang mabanggit ang mga pera. Ang mga pera daw po ng ninakaw ay never na rin nilang binabanggit ngayong mga tambay ng mga makakaliwang grupo. At never na nilang tinuliksa ngayon, mga tambay. Diba? Pati pagdating din sa EDSA at ang history ng EDSA, isa na lang po ang binabanggit nila ngayon. Kay ERAP na lang. Hindi na mabanggit ngayon ang dating Pangulong Marcos Sr., mga tambay. Kasi baka magkaproblema sila dahil yung sinasabi nga ni Atty. Vic, maraming pangulo daw sa Malacanang. Hindi lang daw ang pangulo ron ay ang Pangulong Marcos Jr. Hindi lang daw po. Marami raw pangulo ron ayon kay Atty. Vic na nasa libro niya. Nilagay niya sa kanyang libro. Maraming tumatayong pangulo ng Pilipinas. Kaya pagka kumontra sila ng kumontra sa bagong Pilipinas, baka hindi magustuhan ng maraming pangulo ngayon sa bansa na tumatayong pangulo daw, mga tambay. Kaya nga sinasabi ko, mga kababayan, dito po sa ginagawa ng mga aktivista na ito, wala po ito. Hindi po panahon ito. Dahil mismo ang Pangulong Marcos ay nagsalita na, di po ba? May tamang panahon. Ang gawin nyo, Laila de Lima, para matupad ang tamang panahon, manalo muna kayo sa halalan. Kayo lahat, yung grupo nyo, tumatakbo ka rin party list, Laila de Lima. Tumatakbo po yan si dating senadore. Tumatakbo po party list yan sa Kongreso. Manalo ka muna. Tapos yung mga grupo nyo na may tumatakbo rin, mga kabataan, mga akbayan, kung ano-ano pang grupo ng Makabayan Black, manalo muna kayong lahat. At manalo din muna lahat, pati ang speaker, pati ang mga grupo ng Quadcom at karamihan ng sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. ay kailangan manalo muna para matupad na ang gusto nyong impeachment. Ma-file na yan. Di ba? Kailangan nyo muna makabalik sa pwesto. Pero ngayon, malabo pa kayo sa sabaw ng puset. Mga katambay, di ba? Dahil ang mga politiko ngayon ay gahaman yata sa kapangyarihan. Gugustuhin ba ng mga politiko ngayon sa panahon ngayon? Malapit na ang halalan na nakalabanin nila ang puwersa ng mga Duterte. Mahina lang ang mga Duterte sa mainstream media. Mahina lang ang mga Duterte sa mga binabayaran yata ang mga survey company. Diyan lang mahina ang mga Duterte sa mainstream media, sa mga bayaran o mga binabayaran sa social media, mga vlogger na bayaran. At syempre po, mahina siya ang mga Duterte sa mga CPP, NP, NDF. Diba? Diyan mahina at mahina sa institusyon ng Kongreso at Senado ang mga Duterte. Pero sa majority Pilipino, mahigit 116 million na po ang mga Pilipino. Hindi na bababa. Sa tingin nyo, ilang porsyento lang ang survey company? Ilan lang yan? Ilan porsyento lang ang
institusyon ng Kamara at Senado. 300 plus lang. 300 plus lang ang congressman at mga party list kasama na. Senador, 24. Mga politiko, ilan lang ang kaalyado ng Pangulo sa Malacanang, mga tambay. Baka nga hindi pa nila talunin ang mga OFW, mga tambay. Hindi pa nila kayang talunin. Sa tingin nyo, matatalino yan. Mismo ang Pangulo. Kahit may issue ng droga, kahit may issue siya ng bangag, pero nakapag-iisip pa rin siya na hindi nila kayang talunin ang puwersa ng mga Duterte. Kaya nga po, may tamang panahon. Kung ikaw ay nag-iisip, yung tamang panahon, kailangan makabalik silang muli. Yun ang tamang panahon. Kaya dito po sa ginagawa po ito ng mga grupo po ng sumusuporta o grupo ng CPP, NP, NDF, di umano, ay para lang po ito sa media mileage dahil tumatakbo po sila lahat. Ginagamit po nila sa pamumulitika para sila ay makakuha ng simpatsya sa mga botante, para sila ay tangkilikin, manalo, mga kababayan. Ano ang mahihita natin dyan, mga kababayan? Lalo-lalo na sa may issue na napakahilig daw po sa saba at sa issue na pati daw po ang Muntinlupa ay may factory ng droga nung panahon nila. Yan po ba ang kanilang ipagmamalaki sa atin? At sila po, ang simpatsya nila ay nahandito po sa mga tumatangkilik sa masama, sa droga, sa mga kriminal. Yan po ang lagi nilang daladala. Pero never po nilang na-mention ng grupo na ito na may simpatsya sila sa mga biktima ng mga pinatay ng mga MPA, pinatay mga terorista, pinatay ng mga kriminal, pinatay ng mga drogista. Never po natin narinig sa kanila na may simpatsya sila sa mga biktima ng mga masasama. Nada. Yan ba ang magugustuhan natin, mga kababayan? Itong mga politiko na ito, na mga aktivista na gustong pasweldohin natin, pera natin, pinagpawisan natin, pero ang kukuha, itong grupo na ito, na makakaliwa, mga kababayan, ibang klase na. Napakatanga na natin nun, napakabobo na natin, napakagago na natin nun. Tayo na ang Pilipinong napakatanga, napakabobo, napakagago na natin Pilipino. Pagka itong mga politiko na ito ay binoto natin. Tayo na yon. Wala nang hihigit pa sa kagaguhan natin, kabobohan. Pagka binoto natin yung mga yan. Kumukuha lang ng simpatsya yan at ginagamit ang pamilya Duterte para manalo. Diba? Ngayon po, mga kababayan, isip-isip. Si Kamanong ay ayaw kong maging gago, tangat, bobo dahil lang sa mga ganitong klase na politiko o aktivista kuno. Mga tambay, for more than 50 years sila. Pero yung sinasabi nila sila'y makabayan, never man lang nilang tinutuliksa ang kauna-unahan nilang kalaban ng mahigit 50 taon. Martial law, diktador, magnanakaw, at napakamarami pang iba. Sa panahon po ng bagong Pilipinas, tablado na ang lahat, mga tambay. Magkakampi na tayo sa bagong Pilipinas. Ang kalaban na lang natin, yan, sinama na si Erap. Kasama na rin yata si Gloria. At ang number one enemy, Duterte. Diba? Sa bagong Pilipinas yata. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Happy weekends po. Ingatan nawa po tayo, mga kababayan. Paalam, sa muli. Bye-bye.